Magandang hapon po, ramdam pa rin sa iba't ibang bahagi ng bansa ang epekto ng masamang panahon. At kabilang sa mga pinerwisyo ng matinding pagbaha ang Bulacan. Lumaragas ang baha ang naranasan sa ilang bahagi ng San Jose del Monte, Bulacan. Bunsod po yan ng malakas na pag-ulan nitong weekend. At sa ilang lugar, umabot pa hanggang dibdib ang baha. Kasama sa mga inanod ng baha ang sandamakmak na basura. Ang iba pang detalye ng balitang yan at update sa lagay ng panahon, ihahatid namin maya-maya lang. Nakaranas po ng biglang buhos ng ulan kagabi sa Metro Manila at ibang probinsya. Gaya po sa Ross Boulevard kung saan nagkaroon ng pagbaha. Bagya namang sumikip ang daloy ng trapiko sa Quezon City na inulan din kagabi. Dahil sa walang tigil na ulan, tumaas naman ang tubig sa isang ilog sa Zamboanga City. Halos umabot na ang tubig sa kalsada at mga bahay kahapon. Lagpas taong baha sa isa pang barangay. Ayon sa isang opisyal na barangay, mahigit 10 pamilya ang inilikas. Patuloy ang rescue operation ng mga otoridad habang itinaas na sa blue alert status ang Zamboanga City. Nalunod naman ang isang lalaki habang naliligo sa dagat sa gitna ng masamang panahon. At sa gitna pa rin ng masamang panahon, kabi-kabilang disgrasya ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa Ormoc City, isang rider ang patay sa salpukan ng 2 motorsiklo. Yan at iba pa sa pagtutok ni Chino Gaston. Nasawi at tumalsik sa puno ng nyog ang isang rider na 22 anyos nang makabanggaan ang isa pang motorsiklo sa Ormoc City kaninang umaga. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, pasuray-suray ang motor ng biktima nang pumasok sa lane ng kasalubong na motorsiklo. Sugatan ang rider nito. Nagkalat sa gilid ng kalsada ng Diadi Nueva Vizcaya ang mga school supplies na karga nitong nadisgrasyang truck. Base sa investigasyon, hindi raw gumana ang preno ng truck. Kaya sumalpok ito sa puno at bumaligtad sa gilid ng kalsada. Dinala sa ospital ang sugatang driver at pahinante. Buti tumama sa gutter. Sa Pagbilao, Quezon, nahulog sa kalsada at bangin ang mga kargang melon ng isang tumagilid na delivery truck. Ayon sa pulisya, hindi umano na-kontrol ng driver ang manibela dahil sa dulas ng kalsada bunsod ng ulan. Ulan din ang dahilan ng karambola ng 3 sasakyan sa Timonan, Quezon. Ayon sa pulisya, nang huminto ang isang van para iwasan ang lubak sa kalsada, bumangga sa likod nito ang isang pick-up truck na nabunggo naman sa likod ng pampasaherong bus. Walang naiulat na sugatan. Nakatakdang magharap sa tanggapan ng pulisya ang mga sangkot na driver na wala pang mga pahayag. Sa Mabinay, Negros Oriental, UP ang 3 kotseng nagkarambola dahil sa isang truck na may kargang waste material ng tubo o sugarcane. Base sa investigasyon, nakahinto ang 3 kotse habang naghihintay na makadaan sa one-way lane dahil sa ginagawang kalsada. Sinubukan daw ng truck na huminto, pero dahil sa madulas na kalsada, dumausdos ito hanggang sa bumangga sa kasunod na kotse. Walang naiulat na sugatan, sumuko sa pulisya ang truck driver. Nadisgrasya naman ang 3 bus at isang SUV sa San Enrique, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, lula ng 3 bus ang mga estudyanteng papunta sa retreat sa Silay City. Nag-overtake umano ang pangatlong bus pero nawala ng kontrol sa manibela ang driver dahil sa ulan at dulas ng daan. Kaya bumangga ito sa SUV at 2 naunang bus. Sugatan ang 4 na estudyante sa umu-overtake na bus. Sugatan din at nasa mabuting kalagayan na ang driver ng pangalawang bus. Ang driver ng nakadisgrasyang bus nasa kustodiya ng pulisya at nahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, sumadsad ang isang Chinese fishing militia vessel ilang kilometro ang layo mula sa Pag-asa Island. Ang AFP hindi masabi kung sadya itong isinadsad doon o dahil ba sa masamang panahon. Nagbabalik si Chino Gaston. Nitong Sabado sa gitna ng masamang panahon, namataan ng mga mangingisda sa Pag-asa Island ang fishing vessel na ito na sumadsad sa mga bahura wala pang 2 kilometro mula silangan ng Pag-asa Island. Ayon sa Kalayaan Island LGU,
Low tide noong sumadsad ang barko na sa kanilang pagkakakilala ay bahagi ng Chinese fishing militia. Dakong alas 5:30 ng hapon, natanggal din daw ang barko nang hatakin ng dalawang kasamahang fishing vessel. May mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor na tinatawag nila. Hindi rin nila mapuntahan ngayon gawa nung malakas daw yung alon. May humilang dalawa na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Kinumpirma ng Naval Task Force 42 ng AFP ang pagkakasadsad ng barko sa eastern reefs ng Pag-asa Island. Hindi masabi ng AFP kung ang Chinese ship ay sumadsad dahil sa masamang panahon o sadyang isinadsad. Ang residente na si Larry Hugo ang isa sa mga nag-report tungkol sa Chinese vessel. Ang picture nito'y kanyang ipinost sa kanyang social media page. Pangamba niya, baka ginagaya raw ng mga Chino ang sadyang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Rumisponde rin daw ang PCG sa Pag-asa para makumpirma ang ulat mula sa mga residente at kung posibleng tulungan sana ang Chinese ship. Na-report din po yan ng mga local fisher folks sa authorities. So eventually may naging actions po ang ating Coast Guard, which is pinuntahan po nila, nag-deploy po sila ng force sa nila para i-check. Nag-inspeksyon naman kahapon sa Balabac, Palawan si Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa planong pagtatayo roon ng airbase at naval station. Recognized international sea lane dito. So minsan dumadaan talaga dito ang mga Chinese vessels. At ito, pag hindi nadama or hindi nagkaroon ng presence dito, napakadali na abusuhin ng foreign influence and other inappropriate and illegal activities dito. Isa ang Balabac sa mga lokasyon para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Amerika kung saan bibigyan ng access ang mga Amerikano sa mga base militar sa Pilipinas para sa pagsasanay at sa humanitarian and disaster relief effort. Ang Reciprocal Access Agreement naman sa pagitan ng Japan at Pilipinas lusot na sa National Diet o Parliament ng Japan. Sa ilalim ng RAA, papayagan ang pagpapadala ng mga sundalong Hapon sa Pilipinas at mga sundalong Pilipino sa Japan para sa joint military drills. Naunang naaprubahan ng ating Senado noong Disyembre ang RAA na katulad ng VFA o Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Kabilang ang ito sa mga hakbang para protektahan ang ating soberenya sa gitna ng mga banta sa ating teritoryo, lalo sa West Philippine Sea. Sabi ni PCG Commodore at spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, ipagpapatuloy ng mga susunod na administrasyon ang kasalukuyang paninindigan sa paglaban sa ating teritoryo. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Sa Bacoor, Cavite, may mga residenteng nasunugan pa sa gitna ng mga pag-ulan. Aabot po sa 200 pamilya ang nawalan ng tirahan. Nakatutok si EJ Gomez. Sa gitna ng malakas na ulan, binulabog ng nagngangalit na apoy ang mga residente ng Barangay Talaba 3, Bacoor, Cavite, pasado alas 11 kagabi. Mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 fire trucks ang kailangang rumisponde. Kanya-kanyang silong mula sa buhos ng ulan ang mga nasunugan. May ilan sa jeep nagsitakbuhan bitbit ang ilang naisalbang gamit. Ang iba naman sa barangay hall nagkumpulan. Kahit gamit wala na po, basta malagay po yung mga bata. Gaano po ba kabata itong anak niyo? 2 months po. Kahit ang lakas ng apo, ng ulan, talagang sumugid kami sa ulan. Makaligtas lang. Ilang residente ang nahirapan huminga sa kapal ng usok at nagtamo ng mga sugat. Nagbubuhos lang po kami tapos bigla akong nasabugan. Masakit lang po, tas tulak. Kwento ng isang residente, isang babae sa kalapit bahay daw nila ang nagsabing sa kanyang tirahan nagsimula ang apoy na dulot ng sinindihang kandila. Wala rin po sa isip niya, nagigib daw po siya ng tubig. Kaya pagbalik daw po niya yun, lumakas na po yung apoy. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 75 ang nasunog na bahay na karamihay gawa sa light materials. 200 pamilya raw ang nawala ng tirahan. Talaga naman medyo masikip, kaya medyo nahirapan. Doon na lang po nang pinapasok sa ginagawang kondo, yung lahat ng bombero po, para po maapula yung apoy doon sa Zone 6 po.
Mag-aalauna kanina nang tuluyang naapula ang sunog. Inaalam pa ng BFP ang kabuang halaga ng pinsalang dulot nito. Sa mga capsule tent nagpalipas ng gabi ang mga apektadong residente. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Naging makulay ang pagpapailaw ng Jones Bridge sa Maynila kagabi, kung saan ipinagdiwang din ang 5 dekada ugnayan ng Pilipinas at China. Nakatutok si JB Santos. 2, 1. Sa kabila ng masamang panahon, naging makulay at magarbo ang pagpapailaw ng Jones Bridge sa Maynila. Pinangunahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Sinaksihan din ito ni Chinese Ambassador Wang Silian, Manila LGU, ilang kinatawan ng Filipino-Chinese community at iba pang grupo. Ayon sa Pangulo, marami siyang magagandang alaala sa Binondo, tulad ng mga Chinese foods and delicacies. I still always return to the comforting delicacies from the Binondo shops that have stood the test of time. More than the food, it is also about the feeling. Now, essential to Binondo is a historic Jones Bridge, a landmark. It has endured wars, floods, and a long, long history. Ang lighting ceremony ng tulay ay bahagi ng ika-50 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at China. Kaya binigyang diin ng Pangulo ang pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Half a century of friendship and shared history, all reflected here in the world's oldest Chinatown. Sabi naman ni Chinese Ambassador, sana raw kooperasyon imbis na alitan ng mas mapalalim pa ng dalawang bansa. Half a century ago, the leaders of our two countries sized up the situation and made the strategic and audacious decision to establish our diplomatic relations. We have every reason to revisit the original vision of our forefathers and follow the heartfelt wishes of our two peoples to seek cooperation instead of confrontation, is dialogue instead of conflicts. China and the Philippines are close neighbors that cannot move apart. Ang pagpapailaw sa Jones Bridge ay inisyatibo ng gobyerno at private sectors. Bahagi rin ito ng Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM program na layong pasiglahin ng turismo sa paligid ng Ilog Pasig. Inaasahan daw nilang darayuhin ang lingguhang lights and sound show sa Jones Bridge. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok, 24 oras.